Hello, hello, hello! Welcome po sa channel ko, Tips on the Go. So G na naman tayo today. Punta tayo sa Tagaytay para sa isang quick bulaluran. Quickie lang, hilig pa sa quickie. Maulan kasi kaya parang sarap humigop ng sabaw. Shrap. Basa yung daan. Yan yung gusto natin, basa. Nya. So okay, sama ko kayo. Gay tayo, G. G lang ng G. Scooter tayo today kasi nga maulan at mas madali linisin ng scooter. So dahil scooter tayo ay magbabayan-bayan. Actually may iba't ibang daanan papuntang Tagaytay. Pwede ka mag-expressway pag naka-big bike ka o nakasasakyan. Pero ngayon scooter tayo. Bayan-bayan muna. Andito nga pala tayo sa C6, no? C6. So, daan natin is C6, dadaan tayo ng Parañaque, Alabang, Muntinlupa, tapos Cavite. So, medyo traffic ngayon dito sa dulo ng C6, dulo. Yan din sabi ko dati, dulo-dulo lang. Ayun nga, traffic kasi weekday at maulan pa. Let's go! Nasa West Service Road na ako nung nadaanan ko tong warehouse na to. Nakikita ko lang sa TikTok dati mga murang bentahan ng mga plato, baso, mga ganun. So pangalan pala nito ay Mura Dito Philippines sa Alabang banda. Dahil andito na rin lang ako, minabuti ko nang tignan ko anong meron. Tara G! So, ayun, napabili ako ng mga baso at plato. Tagaytay sana pero napabili pa. Excuse me. Pag nagkakaedad ka na talaga, nag-iiba ng hilig mo. Tulad nung pandemic, mga halaman, mga plantitos at plantitas natin dyan. Dati, hindi ko maintindihan kung bakit gustong-gusto ni mama mga magagandang plato, baso o gamit sa kusina at bahay. Ngayon, ito ako. Gandang-ganda sa mga ganito. So, yun nga, ang gaganda ng mga designs at hindi ganoon kamahal yung binibenta nila doon. Dinnerware or crockery ba yun tawag doon? Crockery? Hindi, crockery. Ako, need ko ang bagong baso kasi puro napasag yung sa bahay kasi nga yung mga alaga kong mga aso, babae, puro basag yung mga gamit ko. So, goods bumili dito. Bultuhan pag may mga resto business ka at gusto mo medyo sosyalin datingan ng mga dinnerware. Pinyo na lang sa maps. Mura Dito Home Alabang. Along West Service Road lang siya. So, ito, medyo traffic lang kaunti dito. Pasensya na, magkakamots mode muna tayo ng very slight. Slight lang naman. Ayun nga pala, pag tumingin pala kayo sa inyong kaliwa mga kaibigan, ayan ang SLEX. Ayan, wala nang pasalubong. Bira ng mga free G ng G. Sundan natin tong naka-Aerox kasi mabilis siya. Singit-singit tayo. So ayun, tips lang pala sa pag-overtake tulad sa sitwasyon na to. Hindi porket nakapag-overtake yung sa harap nyo ay kaya nyo na din. Kailangan nyo tansyahin yung takbo ng overtakean nyo, tsaka yung parating ng mga sasakyan, pati din yung kung gaano kalakas yung overtaking capability ng gamit ninyong motor. Ito din, may malaking truck sa harap. So, as much as possible, ako, pilit ko lalampasan pag may truck sa harap. Anong rason? Una, hindi mo makikita yung daan.
may lubak o mga pato sa harap o anuman, pwede kang maaksidente kasi hindi mo nakikita. Pangalawa, pwede din may mahulog sa dala ng truck at bumagsak sa iyo. Pangatlo, nakakatakot katabi mga truck kasi hindi nila nakikita yung paligid nila usually kasi ang taas nga. Walang kalaban-laban ng katawang lupa mo pag pumailalim ka dyan. Lalabas ang Colgate sa puwet mo. At marami pang iba. Comment nyo na lang kung ano pang sa tingin nyo. Ito ang wag nyong gagayahin. Naka-yellow na kasi pero pinasok ko pa. Sure, pipasok kasi. Ito kasi sabi ng papa ko sa akin dati. Green means go. Red means stop. Yellow means ano? Sabi niya, yellow means drive really, really fast. Pero yun nga, pero biro, dapat minor na pag ganun. Minor na. Ayun, dito na pala tayo sa Alabang girls. Taka lang, pira lang ako. So, ayun nga pala, naka full CVT set tayo, Sun Racing. Salamat sa Animal Shop sa Antipolo. Shoutout Mastalay sa napakalapit kong panggilid. Sobrang saya ko dito. Ayun nga, sa 3 years na sa akin tong PCX. Ngayon ko lang siya pinalitan ng panggilid. Nag-stay stuck ako kasi takbong chubby lang naman tayo. So, pero minsan, parang na-bored na ako gamitin yung scooter kasi nga nakakaantok. Dapat ng upuan, mabagal pa yung takbo. Pero nung nagpalit ako ng panggilid, bumalik ulit yung sigla nito. Napakaligalig na. Napapangiti na ulit ako. Ito yung ginagamit ko to. Parang ngayon na lang ulit ba ako na kinilig. Kinilig ako. Along Alabang Zapote Road na pala tayo. Papakaliwa na tayo papuntang Madrigal Avenue. Pagkatapos noon, kakanan na ng Commerce Avenue. Yan, nandito na tayo sa Commerce Avenue. Traffic lights lang. Hype na yun. Umangat yung harap natin sa arangkada. So ayan, dito na tayo sa dulo. Papakaliwa na tayo, Padaang Hari. Bakit nga ba siya tinawag na Daang Hari? Kaunting kaalaman? Ang pangalang Daang Hari sa wikang Ingles ay King's Path. Ang daanan ito ay dating ginamit ng mga Spanish colonial rulers. Pinagkokonekta nito ang probinsya ng Cavite, pabutang Manila para sa daanan ng mga maharlika para sa ekspedisyon ng hari. Meron din tayong tinatawag na Daang Reyna at yan ay tatalakayin natin sa mga susunod na kabanata. Abangan! Ito po si Tito Tibbs, nagsasabing mag-aral ng maigi upang buhay ay bumuti. Para sa mga tropa ko naman, palihim na nagpapaaral ng mga estudyante, galingan sa pagtago kasi lagot kayo kay Mrs. Pero biro lang syempre, lahat ng tropa ko mababait, mamatay man. Sa midata ko. Ang luwag at ang ganda ng daanan sa part na to ng Daang Hari. Halos walang traffic lagi. Pero syempre, ingat-ingat pa din sa mga nagkukross na sasakyan. Kasi pag hindi, magiging kwento ka na lang talaga. Tandaan mo yan. Pag may crossing or intersection, lagi tayong magminor. Maliban na lang kung kitang-kita mo na walang tatawid for sure. Kasi hindi sa lahat ng oras siswertehin ka sa pagiging pabaya. Mahirap na pag sikamatayan ng biglang mag-aya. Ayun, may mga kapatid tayo sa daan na hindi makaantay na mag-green. May sari-sarili tayong dahilan. Pero sana wag naman natin tong sundin. Tandaan, ang tunay na finish line ay sa bahay. Yung makauwi ka na buo at matiwasay. Pero kung dediretso naman kayo sa bahay ng kabit mo, animal ka, mapipinish talaga kayo kagad ng asawa nyo. Isa pa palang good practice sa tingin ko at lagi kong ginagawa. Bago tawid, tingin ng kaliwa, kanan, tsaka isa pang kaliwa.
So, mahilig din ako gumamit ng signal lights para alam nila pag liliko ako. Hindi lang yan dyan design. Please naman, signal lights nyo, gamitin nyo. Dito na pala tayo sa Villar City. Dito, madaming magagandang tambayan at kainan. Mabalik tayo. Pag lilipat ka ng lane, tingin sa salamin naman. Mas mainam, lumingon ka din kasi may blind spot. Para hindi ka mabulaga o mabangga. So, masaya lahat. Sa kaliwa pala, ito yung MCX, papuntang SLEX. Kanan, Evia Mall, dating tambayan namin ng aking ex. May maitugma lang. Lagpasan muna natin itong mga sasakyan para mas mabilis. Tahimik muna ako, break muna kayo sa boses ko. Andito na tayo sa dulo, All Home Molino. Kakaliwa na tayo. Actually, first time kong dumaan dito. Sinunod ko lang si Maps. So, pagtapos nito, Molino Paliparan Road yung dadaanan. Tapos, sa Letran. Ayun, di ko nakuhanan yung dinaanan natin doon. Dito na tayo sa Daang Radial. Malapit na tayo sa Rotonda sa Tagaytay. Ayan! We're here! Dito na tayo sa Rotonda, Tagaytay. Yung pupuntahan pala natin is yung Mahogany Market, kung saan mura na, masarap pa yung bulaler. Freeze! Wala munang gagalaw. Pag gumalaw ka, akin ka. So, ito. Pag diniretso, madadaanan nyo yung Sky Ranch, Tagaytay. Pag diniretso pa, Panasugbo na. So, kakanan tayo pa Mahogany. Bilisan lang natin ng konti kasi gutom na ako. Ayun, mga ka-J, bilis natin nakarating. Thanks to the power of editing. Dito na tayo sa Mahogany Market. Akit na tayo dito. Hanap tayo ng mapupwestuhan. Pare-pareho lang naman sila dito ng luto at rate. So, syempre, dun tayo sa kung saan tatawagin tayong pogi. Brrr! Craving satisfied. Uwian time. Hanap pala muna tayo ng pwedeng pagkapihan kasi medyo natutulala na tayo. Naninikip na yung bata ko. At naulan na nga. Wala na din masyadong makita sa kapal ng fog. Sa ganitong zero visibility or almost zero visibility na road condition, may mga nagdedebate tungkol sa paggamit ng hazard lights. Yung iba, sinasabi na mas mainam na i-on ang hazard lights para mas makita sila sa daan. Ako, personal take,
sariling opinion ko lang is hindi ako approve doon. Kasi para sa akin, mas delikado. Hindi alam ng mga kasabay mo sa daan kung liliko ka ba or mag-change lanes. So for me, better wag i-on ang hazard lights. Pag zero visibility na talaga, mas okay na gumilid na muna at antayin humupang ulan or pag mas nakikita mo na ang daan. SKL, sa akin lang naman. Sobrang lamig dito. Lalo pat na ulan. Pero mas malamig pa din yung pinakita niyo sa akin nung kami pa. Dadaan muna ako sa fave coffee shop ko dito sa Tagaytay, sa Lola Nenas. Gusto ko yung pastillas latte nila. Sa kanan, dito pala yung controversial balay dako na pet friendly daw. Pero may mga rules pa din na bawal yung mga walang breed na aso. Aba mga nyo pala Anyway, bahala na kayo dyan kung anong trip nyo. Ako, trip ko ngayon, hot choco. Check nga natin. Let's G! Ayun lang, mga 45 minutes pa daw available ang hot choco. So, alis na lang muna tayo. Makikita na naman natin ng ba't ako nasi-sensor? Wala naman akong sinasabi. Hala, ba't gano'n na nagbibig? Nangyari? Ba't Gusto ko ng titi. Yon! Okay na ulit. Okay na. Andito na tayo sa Santa Rosa, Tagaytay Road. Mas lumakas ang ulan, pero mas lumakas din yung antok ko. So, buti na lang nakita ko tong coffee shop na to. Ang ganda ng theme niya. Try nyo din. Try nyo dito pag nadaan kayo. Kubo Coffee Shop along Santa Rosa, Tagaytay Road. Andito na tayo ngayon sa Pavilion Mall, Binyan. Labas muna si Maps kasi hindi ko na alam ang daanan dito. Ibang way na kasi itong dinaanan natin kaysa kanina nung papunta tayo ng Tagaytay. Ganyan ko kayo kamahal. Ox lang na mawala-wala na ako. Maibiyahe ko lang kayo. Kaya, if you like my content and want to keep up with future updates, hit the subscribe button. Leave a like if you're also enjoying the video. Nadaanan na natin sa San Pedro, Laguna kanina. Hindi ko lang na-video kasi medyo traffic. Dito na tayo ngayon sa Muntinlupa ulit. Labanan na mula dito hanggang East Service Road. Rush hour yung uwian kasi natin. Sobrang traffic doon kasi isang lane lang. May mga jeep pa na tumitigil-tigil para magsakay o baba ng pasahero. Napakahirap overtake. So singit-singit pero ingat-ingat. Kasi may mga malalaking truck din na kasabayan doon. Andito na tayo sa East Service Road. Doon pala tayo sa kabila kanina nung papunta tayong Tagaytay. So West Service Road naman doon. At yan sa kaliwa ulit yung S-Lex. Ayan! Andito na tayo sa Taguig. Along General Santos Avenue. Bago mag-camp, bagong diwa. Kung mapapansin nyo, andito ako ngayon sa gilid. Di ko rin alam bakit. Char. Kamote ang putik. Parang off-road tuloy. So, yan sa aking mga taga-subaybay. Nagbibigay lang ako ng halimbawa kung paano wag maging kamote para sa mga future nating mga riders. So, pagmasdan nyo mabuti, ito ang wag nyong dapat gawin. Okay? Okay. Dito ko na siguro tatapusin ang video na to. Salamat sa pagsubaybay at pagsabay sa aking biyahe. Kung nagustuhan nyo yung video na to, pindutin nyo yung like button. Kung gusto nyo mga ganitong content, pa-subscribe sa channel ko. Libre lahat ng yon at malaking tulong na din sa akin sa pagpapalago ng channel na to. Kayo bahala sa pag-like at subscribe. Ako bahala sa mga biyahe at kwentuhan natin. Hanggang sa susunod nating mga gala, ako nga po pala ulit si Tibbs na nagsasabing, always be on the go. G lang ng G.